So yun mga kababayan, no, buti na lang po tinanggal na po itong si Amy Marcos bilang chairman ng Committee of Foreign Relations diyan po sa Senado. Kasi alam naman po natin na talagang umabuso po talaga si Amy Marcos nung hawak niya po yung committee po na yan. At pag-uusapan po natin yan mga kababayan, no. And besides mga ka-streetways, no, ang sabi nga po ni Senator Ping Lacson, ang rason daw kung bakit nga tinanggal yang si Amy Marcos dyan sa committee na yan, kasi nga daw po, ang dapat daw po na hawak ng committee na yan, parte daw po ng majority. So, I doubt kung totoo yan sa pag-usapan ngayon natin. So, ito yung report from the Inquirer, no? Tabi muna tayo yan. So, sabi dito sa Inquirer, mga kababayan, no? Amy Marcos to be replaced as Senate panel on foreign affairs head. Sabi niya ganyan. So, Senator Amy Marcos is set to be replaced as chairperson of the Upper Chamber Committee on Foreign Affairs. Senate President Pro Tempore Pangulo Lacson confirmed. So, confirm na po talaga ito. Oo. So, para mas maganda, no, meron pong balita dito from News 5, then panoorin muna natin para makuha natin yung narrative. Sige. Tatanggalin si Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, bakit daw papalitan Senator Amy bilang chairperson ng komite? Yes, Chigi, kinumpirma na ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na papalitan bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations si Senator Amy Marcos. At ang dahilan ay dahil katulad daw ng Blue Ribbon Committee ay considered major committee itong foreign relations at reserved yan dapat, Chigi, para sa mga miyembro ng mayorya. At kung Okay, so putulin muna natin doon ha. So ang sabi nga po dito sa balita, no, base daw po kay Ping Lacson, major committee daw po itong foreign affairs. Oo. So, well, kung major committee pala yan, bakit ngayon nyo na pinalitan? Di ba? Nag-reshuffle na kayo eh. Di ba? Nakapagpalit na po tayo ng Senate President eh. No? Kung talagang major committee po talaga yan, dapat in the first place, sa simula pa lang, dapat napalitan na po yan si Amy Marcos. Di ba? So ako, kaya po dahil po dyan, naniniwala po ako na hindi lang po yan ang rason. Na ang kailangan po ang humawak ng committee po na yan ay parte ng majority. Mas naniniwala po talaga ako na iba na po kasi ngayon ang narrative ng Senado. No, kung dati pro-China po yung Senado, ngayon hindi na po. So, ang pangit naman po talaga mga babayan, no? So, yung pangit po ng baba ni Amy Marcos. Kung ang hawak pa rin po ng isang committee diyan nga po sa foreign affairs pro-China. Alam naman po natin na pro-China po yun si Amy Marcos. O, paano ka nasabi? So, tuloy natin yung report na. Sige, panoorin natin ulit. Sige. Tandaan naman natin, hindi miyembro ng mayorya si Senator Amy, kundi minority bloc siya. So ang papalit sa kanya ay si Senator Erwin Tulfo, pero papalitan din yung mawawalang komite kay Senator Amy Marcos ng Senate Committee on Constitutional Amendments. So naabisuhan na rin daw ni Senator Amy kaugnay sa pagpapalit ng leadership sa komite na yan at inaasahan, Jiggy, na next week sa plenaryo i-manifest agad yan. Matatandaan din natin for context, Jiggy, bagamat hindi ito yung sinabing dahilan pero nung nakaraang linggo, nagpasa ng resolusyon ang napirmado ng may 15 senador na kinukundina yung pagbabatikos ng ilang opisyal ng Chinese Embassy sa ilang government officials at hindi pumirma dyan si Senator Amy Marcos. Yun. So, alam naman po natin na meron po kasing isang resolusyon ng Senado nun na pagkundina nga po sa ginagawa ng Chinese Ambassador dito sa Pilipinas. Kasi nga masyado pa kailamero. Pikon. In the first place, dapat nga tayo nga mapikon kasi binababoy po ng China yung West Philippine Sea, di ba? Pero by the way, iba usapan yan eh. So ngayon, ang nangyari nga po dito, imbis nga po na pumirma ito si Amy Marcos na pabor po sa atin, ang ginawa pa ni Amy Marcos, nagpasa pa ng hiwalay na resolusyon na kontra doon sa pinirmahan ng 15 senador. So ito galing itong Billionaire News Channel, sabi dito, Senator Amy Marcos filed a resolution calling on government officials to maintain professionalism and discipline in public statements, especially
amid rising tensions between Philippine and Chinese authorities. So yung resolution na yan mga kababayan, no, yan po kontra doon po sa resolution na ginawa nga po ng 15 senators na pagkondena na nga po sa ginagawa nga po ng China ambassador. Gaga nga, di ba? Di ba? So, ibig sabihin nun, syempre, ito po yung usaping foreign relations, si Amy Marcos ang may hawak nun. Di ba? Ewan ko ba, no? Pero, by the way, no, isa lang yan, ha? Kasi, tulad ng sinabi ko, hindi talaga maganda na meron tayong pro-China na chairman ng committee po ng foreign relations natin. Pangit. Dati pwede yon nung panahon ni Digong. Ngayon, pangit na po yan. Simpangit po ng mukha ni Amy Marcos yan, di ba? So ngayon, bukod nga po dyan, no, sa ginawa nga po ni Amy Marcos, no, na pagkundi na mismo sa kanyang kapwa senador, di ba? No, ewan ko ba, no? Alam nyo, bobo talaga nito ni Amy, no? Kasi ibig sabihin, no, meron na pong 15 na senador na pumirma. So ibig sabihin, no, majority na po yun. Majority na yun. Hindi mo na pwedeng baliin yun. Pero ginawa ni Amy, gumawa pa rin ng sariling resolution. Sabi ko sa inyo, sintu-sintu talaga yan eh. Tapos na yung usapan, pumipitik pa eh. Oh, bukod nga dyan mga ka-streetwise, no, ito, nabalita to last year. No, nung nahuli nga si Digong. So, ito si Gagang Amy Marcos, no, nung nahuli nga si Digong ng Interpol, ng ICC, ginamit niya po yung kanyang kapangyarihan bilang chairman po ng Committee of Foreign Affairs para imbestigahan at kasuhan yung mga nagpahuli kay Digong dito sa Pilipinas. Di ba napakawalang hiya, di ba? So ito, no, cabinet officials to attend April 10 Senate hearing on Duterte arrest. O, di ba? So ito na nga po sila. Ito may mga pangalan dito, no? Si Padulyon, no? Richard Anthony Padulyon, si Boying Rimulya, si Dennis Arvin Chan. Oo. Tapos yan si Enrique Manalo. Yan si Marbil o si General Torre, si Kakdak. Tsaka si Marcos Lacanilaw. Oh. At mga ka-streetways, no, alam naman po natin, no, na sobrang bias po ng ginawa nga pong hearing nun na Amy Marcos. Tingnan ninyo yung pang-aabuso dito na Amy Marcos, no. Noong mga panahon nga po na inimbestigahan po yan po ay break. Break po yan. Pero ginawa nila ng paraan para matuloy po yung investigasyon. Gago nga, di ba? At bukod dyan, mga kababayan, no, hindi po natapos yan. No, bilang chairman po ng Committee of Foreign Affairs, mga ka-streetwise, no, ang ginawa pa ni Amy Marcos ito, di ba? Amy Marcos wants ombudsman probe on cabinet officials tag in Duterte arrest. O, noong April 29 po na balita yan last year. So, medyo mahaba yung article pero kwento ko na lang. Ang ginawa po ni Amy Marcos dito, no, dala-dala niya po yung kanyang sariling report. Hindi siya committee report ng foreign relations. Sa chairman's report ang tawag niya dito, no. Tapos yung chairman's report po na yan, natandaan naman po natin, yan po ay haka-haka niya lang at hindi po ito pinirman ng buong committee. Yan po ang ginamit niya para po filean ng kaso itong si Boying Rimulya sa ombudsman. Si Boying Rimulya, si Lacanilaw, si John Vic Rimulya, si Torre, marami siyang kinaso sa ombudsman. Well, mukhang wala na pa mangyayari po dyan kasi iba na yung ombudsman natin, si Boying Rimulya na mismo. Pero yun nga lang, no, may implications po na nangyari dito. Kasi nga po, na-delayed po yung pag-appoint kay Boying Rimulya bilang ombudsman kasi may kaso pa siya kay Amy Marcos. Di ba? Ganyan po ginawa ni Amy Marcos nung siya po yung may hawak ng committee po na yan. Inabuso niya po yung kapangyarihan niyan. So, ang una niya ginawa, no, nagpa-probe, tapos nung nagpa-probe, nagdemanda. Gamit yung kanyang sariling report. At dahil nga po doon, na-delayed nga po yung pagpapa-appoint nga po kay Boying Rimulya bilang ombudsman. From DOJ to ombudsman. So, ganyan po ginawa ni Amy Marcos. At bukod nga po dito, nung kailan nga lang po, no, na sinasabi nga po natin, nakinontra niya po yung tapos ng resolusyon. Gumawa ng sariling resolusyon si Amy Marcos na which is sobrang bullshit po nun.
Di ba? Well, mga kababayan, no? So kayo nga po, no? Ewan ko ba, no? Actually, wala naman dapat nang hawakan si Amy Marcos na committee kasi lahat naman sa kanya mali eh. No, for example, ito ngayon, ang hawak ni Amy Marcos ngayon, yung tungkol sa constitutional amendments. Oh, na alam naman po natin na si Amy Marcos po is anti-constitutional reform po yan. Diyan ako nagtataka sa Senado, no? Ba't yung ibibigay kay Amy Marcos yung committee na yan ng constitutional amendments na ayaw nga po ni Amy Marcos ng constitutional amendments. Diba? Parang... Pero by the way, no? So ngayon, no? Ngayon makita kayo natin kung anong klaseng pagtahak nga po, no, ang gagawin nga po ni Senator Erwin Tulfo regarding nga po dito, no, na ngayon na nga, siya na nga po yung hawak ng committee nga po na tinanggal nga po kay Amy Marcos. Ito nga po yung Committee of Foreign Affairs, di ba? Ayun. So yun mga kababayan, no, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito. So para ba sa inyo, deserve ba talaga ni Amy Marcos na matanggal? Diyan nga po sa chairmanship nga po ng committee po na yan. Di ba? At kayo rin po ba, napansin nyo rin po ba, yung sobrang pang-aabuso nga po ni Amy Marcos dyan po sa posisyon po na yan, at nagamit niya pa nga po ito para protektahan po si Duterte at gumawa po ng mga gawa-gawang kaso po dito nga po sa mga humuli kay Digong. Bulok. Di ba? Haba ng baba. Di ba? So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no? Ano nga po masabi nyo nga po dito? So syempre nga po, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, no? So pa-like, pa-subscribe at di na makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon, no? Okay? So thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and babush!